Pinapirma ng Lakers si Quincy Olivari ng 2-way contract. Pinalitan niya si Colin Castleton. Inalis din nila si Grayson Murphy sa lineup. After kasi ng game ng Lakers at Golden State, nagkaroon si Olivari ng 22 points. Baka daw kung hindi siya naglaro sa game na yun, 80 points yung tambak ng Golden State. Parang practice game lang din naman yun. Ang pinaka-impressive talagang game niya yung versus Milwaukee Bucks. Nauna pang nalaman ni Olivari kay Sham kumpara sa agent niya na pipirma siya sa Lakers. Dahil sa 2-way contract si Olivari, mostly maglalaro siya sa G League kasama si Bronny James. Ilalagay din siya sa main roster kapag merong kailangang palitan kung sakaling merong magkaroon ng injury or hindi makapaglaro. Yung panawagan pa ng mga fans na isign siya dahil siya yung pinaka-qualified na ma-retain nangyari dito sa Lakers. At gusto rin naman siya ni JJ Redick. Si Lonnie Walker binitawan naman ng Celtics kahit pa maganda nilalaro niya sa Boston. Ang reason naman kasi doon ng Celtics, pwede nilang i-retain si Lonnie Walker sa season pero dahil lagpas na sila sa second tax apron, malilimatahan sila makapag-pick up ng player at wala silang rights na makakuha ng buyout player kung sakali. Hindi guaranteed ang kontrata ni Walker pero kapag ni-retain siya sa main roster, yung $2 million na kontrata niya kapag tumagal or sa papatapos ng season andun pa rin siya, magiging katumbas kasi yun ng 10 million sa tax. May computation kasi sa tax kung gaano ang lumagpas at kung ilan ang idadagdag dun. Mas pinili pa ng Celtics si JD Springer dahil rookie contract pa lang siya, hindi ganun kaapektado yung kanilang magiging tax. Si Lonnie Walker naman pwede makuha naman ng ibang team after ng kanyang waiver. Si Yuki Kawamura nakasecure ng 2-way contract sa Memphis. Siya ngayon ang shortest player kapag naglaro siya sa NBA. Magiging kasama niya ang isa sa pinakamatangkad naman si Zach Edey. So parang ganito rin yung nangyari dati kay Yuta Watanabe dahil dati sa Memphis din nag-start yung career niya. Kahit pa sa Brooklyn Nets naglaro dati sa Summer League si Watanabe pero Memphis ang nagbigay sa kanya ng 2-way contract. Sa Memphis pa naman nagkakaroon talaga ng chance na makapaglaro yung 2-way contract sa main roster katulad na lang ni Scottie Pippen Jr. Maganda naman kasi talaga nilaro ni Kawamura nung FIBA World Cup 2023 at sa 2024 Olympics. Isa pa, maganda ang pinakita lalo niya nung game versus France, pinahirapan pa niya. Siya rin ang pangatlong player sa Olympics na mayroong more than 25 points, 5 rebounds at 5 assists behind Kevin Durant at Luol Deng. Dahil si Kawhi indefinite na mawawala sa Clippers dahil sa knee injury, naghahanap sila ngayon ng pwedeng ipalit. Yung sinabi kasi ng ibang writer doon, posibleng mag-fire sale ang Clippers kung sakali. Ito yung iti-trade nila lahat ng asset nila para makakuha ng ibang draft asset or player. Kumbaga papasok na ng rebuilding. Pwede kasi mangyari yun, papasok ng trade deadline sa February. Kaso nga lang, bad timing to kung sakali para sa Clippers dahil kakapasok pa lang nila or maglalaro pa lang sila sa bago nilang arena, kaka-open pa lang nun. Naka 4-1 naman ang Clippers sa preseason. Yun nga lang, hindi pa full force ang mga teams na nakakalaban nila. Na-retain naman ng Clippers si Kai Jones sa 2-way contract, si Kevin Porter naman andun pa rin. Pero sabi nga ni Kawhi, wala pa siya nakikita sa mga bagong nakuha nilang nag-exceed sa expectation niya. Ang nakalagay kasi doon sa lineup ng Clippers na pwedeng pumalit sa Clippers sa offensive side ay si Terrence Mann. Bukod pa kay Harden at Zubac kung aalisin mo doon si Kawhi. May rights pa or kaya pang mag-trade ng Clippers ngayon. Hindi nga lang pang star player. Meron pa silang exceed na 15 million sa second tax apron. Wala na nga lang natitirang draft picks ang Clippers at mag-iintay sila until 2030 at 2031. Hindi naman si Kawhi ang direktang reason kung bakit nawala yung mga picks ng Clippers. Si PG dati mula OKC, si Harden mula Sixers. Pero ang ginagawa kasi ng Clippers, pinalalakas nila yung lineup nila na si Kawhi pa rin yung main player. Pero dahil din sa lagi siyang nawawala ay nababaliwala din yung mga move ng Clippers or nasasayang yung mga taon nila. Kaya nasa bad side yun ng Clippers kung ngayon sila magpa-fire sale or magre-rebuild dahil wala silang mga asset at na mapupunta yon sa ibang mga teams lalo na yung mga draft picks nilang napunta sa OKC at Sixers.